Isa sa masasabing consolation o konsuelo ng isang musikero, isang tumutugtog, ng isang singer, ang pagdating mo sa pwesto o venue ng kakantahan o tutugtugan mo, kumpleto yung gamit. Nandun na yung mga kailangan mong gamit. So wala ka nang ibang isipin, kundi kumanta na lang o tumugtog na lang. Pero may mga pagkakataon na kulang ang gamit. So minsan kahit maayos naman ang bayad sa'yo, minsan para nakakadismaya. Pagdating mo, kulang-kulang yung gamit mo, so apektado yung performance mo. So, hello again. Welcome to the second part of this vlog, yung tungkol sa mga gamit na dinadala ko sa tugtugan. Yung first part, pinakita ko na po yung mga gamit ko na dinadala ko sa simbahan. Dahil sa simbahan ako tumutugtog. At yung isa naman na gamit ko, this time naman, pagkita ko naman sa inyo, yung gamit na dinadala ko sa gig at minsan din sa simbahan. Lalo pag tumutugtog ako sa ibang simbahan, ibang events, ibang parokya, dinadala ko itong gamit na to. Ito pong pangalawang bag na papakita ko sa inyo. Naglalaman po ng mga gamit na dinala ko. Minsan sa simbahan, pero mostly po sa labas ng aming paris. Dahil nabanggit ko na nga po sa inyo na dito sa aming parokya, meron na po kaming sariling gamit dito. So pag lumalabas ako sa ibang event, ibang paris, ito ginagamit ko at pati na rin po sa gig. So, dalawa ang gamit ito. Ito po naglalaman ng mga connectors. Kahit kalimbawa, mga ganito, see, mga ganyan, ganito, mga 3.5 to 3.5, bago pa kasi ito eh. Yeah. Then, this one, maliit. Okay. Connectors, adapters. Meron din akong spare na kung bumigay yung adapter. I have mga ganitong kable, RCA. Yung dulo niyan maliit. So, pag kailangan ilagay sa malaki, so meron kang ilagay na connector. So, minsan ang saksakan kulang, you have to have one of this. Yung tipong isasaksak mo yung gamit mo, pagtingin mo sa outlet, isa na lang yung saksakan. So, kailangan mo ng ganito. Okay? I have my cables. Pasensya na magulo kasi yung tumulong sa akin magligpit, talagang minadali lang iligpit to. Yeah, I always bring two microphones. Yeah. Katulad nung isang gig namin nung isang gabi, dalawa yung singer ko. Doon sa venue, meron ng dalawang microphones. Kaso, hindi maganda yung tunog. So, at least, meron ako dalang microphone, di ba? I have my pedal, sustain pedal. Kaya nga pala, isingit ko lang. Pag nagliligpit po kayo ng isa to sa mga gamit na gusto ko ako yung nagliligpit. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, pag tinatanggal nung tumutulong sa akin, pag iba yung nagliligpit ito una, tapos inihila.
nakakailan na po ako nito. Heavy duty po ito pero nakakailan na ako nito. Kasi sirain po siya. Madalas siyang nasisira dito sa part. So, ang tama pong pag-disconnect nito, kunin mo na to, pagkakuha nito, saka kunin yung cable, saka kuhan. Kaya lang ko lang. Na ako yung nasasaktan pag nakikita ko yung ibang tumutulong sa akin, hinihila. Minsan nakabitin pang ganun yung pedal. So, hawakan mo na yung pedal, saka po i-roll na ganyan. So, kailangan po to lalo sa yung mga mahilig mag piano part. Pag ito ang buhay ng piano, kapag walang sustain pedal ang piano, hindi maganda ang tunog. Okay? So, I have my keyboard adapter. Ito, cord para sa keyboard, then para sa amplifier. Mga nasa 5 meters to. This one, I have this micro mixer. So, kung medyo limited ang outlet, so pwede kong i-connect dito yung keyboard saka yung mic. Ang problema lang nito, isa lang ang control. Kung ma-bass, kung alibawa, tinimpla mo sa keyboard na medyo malakas yung bass. So, pag sinaksak mo dito yung mic, baka mataas din yung bass ng mic. So, micro mixer lang po siya. So, wala po siyang independent na yan. Parang controller lang siya. 4 na channel. So, kung medyo maselang kayo, kung gusto niyo po ng individual, gumagamit po ako nito. Pag ako lang pag simple setup lang, mixer. So at least, very simple mixer. Cheap lang to. 4 channels lang. So, pwede dito yung laptop or keyboard and then sa microphone. So, ma-adjust nyo individually yung lakas, yung high and mid, bass ng yung tunog. Unlike dito sa isa, dito sa micro mixer, kung ano yung setting nung output mo, isa na lang. More on sa control lang to ng volume. Dito, mas malalaro mo yung, mas matitimpla mo dito. So, ito, pag ako lang ang tumutugtog, pag ako lang mag-isa. Pag tumutugtog ako with my band, with other singers, dinadala ko yung isang mixer na 7 channels na mixer. So, at least mas maraming ilalagay dun. Okay? Ito, kailangan din ito. Yeah. Yung nauna ko kanina pinakita na RCA cable, ito mas maganda. You can have this one, much better to. Tapos ito, kailangan meron kayo nitong cable na to. This is 10 meter. So kung sasaksak ka sa keyboard at malayo yung mixer or meron kang mixer na gagawin mong submixer, dito ka mag-out kahit medyo malayo yung pinaka main na mixer, aabot to. This is 10 meters.
Again, may simple lang tong mic na po to, pero maganda tunog nito. Medyo parang panlaspag to. Pero maganda to. So, ginagamit ko dito sa simbahan. Minsan may tinutugtugan ako na walang sound system. So, kinukunik ko ito sa maliit na amplifier. So, yung isa dito para sa pare, yung isa para sa lector, commentator, or para sa akin. So, another cable for keyboard. Minsan din keyboard to mixer. You have to have extra cables. Importante yung meron kang extra. Minsan natataon na kung kailan may gig saka naman nagluloko yung gamit natin. Okay. And last but not the least, extension cord. So, wag mawala ng extension. Yan ang kailangan natin. So, yun po mga tambak na gamit na laman nitong isang bag ko. Meron din akong ilang piraso ng card, sound card. Meron pa pala ako dito. Ito naman, tawag nito page turner. Okay. Kung nagbabasa ka, kung mayroon kang tablet, para hindi ka galaw ng galaw sa page, apakan mo lang siya. Ang kagandahan nito, pag medyo nag-malfunction yung iyong sustain pedal, pwede mo siyang gamitin. You can try to have this one. May ibang tatak nito. Page turner ang tawag nito. Okay. So, ito pala ihabol ko lang bilang tumutugtog sa simbahan. Minsan sineset up ko rin sa simbahan, kahit dito sa aming simbahan malaki. Kasi lalo na po may mga events like funerals or weddings. So, may naka-steadying mic kung gusto mo control yung mic. Kasi napakahalaga po na meron tayong yung mixer medyo malapit sa atin para nakokontrol natin yung unang naranasan nyo ba na minsan unang buka pa lang ng kanta ninyo, it's either na sobrang hina o sobrang lakas, kaya ma-bass or ma-treble or something, diba? Hindi ka makakagalaw kasi malayo yung mixer eh. Buti kung meron kang technician, walang problema yan. Pero kung you're on your own, ang hirap, di ba? So, tatayo ka na naman, hintayin mong matapos yung kanta, tatayo ka, pupunta ka dun sa mixer. Unlike pag malapit ka sa mixer, habang tumutugtog ka, pwede mong pasimplihan na pihitin yung mixer. Okay. So, ito, minsan, balik tayo dun sa sabi ko na minsan sa simbahan, aside from dun sa mismong setup, hindi ba iwasan na may gustong kumanta, may gustong magpasalang ng MP3, gustong salang ng audio galing sa cellphone. At least meron kang connector. Mga on the spot ba na mga pangyari na hindi nasaan. So, meron ka nito. Napakilaking bagay. Simple lang po to. Okay. So, I think that's it. Medyo napakita ko na yung iba kong mga card. Ito lang naman po yung mga basic, yung mga madalas kong ginagamit. Okay. Ito yung mga gamit ko. Aside from my keyboard, keyboard stand, tablet, laptop stand, music stand. Yun ang mga dinadala. Medyo pag nagigig kami, medyo marami-rami. So, talagang sinisikap namin na kahit paano makapag-perform kami na maayos.
lalo na sa medyo pagkulang ang mga gamit ng nadatnan naming lugar. So siguro naman yung mga kapwa ko musikero, naranasan nyo na talaga yung ganito, mga senaryo. Yung pagdating doon, kulang-kulang. Ang matindi kung walang sound system. Minsan may sound system naman, pangit yung sound. Minsan, dalawa yung singer pero ang mic, isa lang. Walang kable. Like minsan tumugtog kami, yung stage at saka yung pinaka sound system, ang layo ng setup. So, mga ganong mga senaryo, kailangan prepare tayo. Kasi nakakasira ng mood. Halip na mag-focus tayo sa performance, medyo nawawalan tayo ng gana kasi kulang-kulang tayo sa gamit. So, yun lang po. Sana yung iba sa inyo, na especially yung kapwa ko mga musician, meron ng masigit pa dito. So, ito pong pinakita ko, mga ilan lang sa mga kakailanganin o ginagamit ko sa akin personally. Sa inyo na iba, sa ibang mga tumutugtog dyan, di naman po kailangan meron kayong sangkatutak na gamit. Basta tatandaan nyo lang po kung ano yung mga madalas nyong ginagamit sa trabaho, kailangan meron po kayo. Like yung pinakita ko na tablet, hindi naman kailangan may tablet kayo lahat. Kung once a week ka lang naman tumutugtog or bihira, so you can just have songbook or anything. So you can just simplify kung gusto mo. Pero kung kakarin mo talaga at ayaw mong may tinutugtugan ka na hindi ka komportable, so kailangan talaga prepared ka na kahit yung mga maliliit na bagay, may gamit ka. So, I hope nakatulong sa inyo itong vlog ko. So, pasensya na medyo napahaba itong part 2 kasi kailangan ko i-explain yung mga bagay-bagay. Ito lang talaga yung pagkakataon na ma-explain ko to sa inyo. Okay. Hanggang sa susunod naman na vlog, thank you so much for watching. God bless.